Sa kanyang teritoryo, matinding pinigan ng lalaki ang kanyang kamao at sinabi na ang lahat ng tao na may ganitong mga kaisipan ay mabubuhay at mag-iingat. Ang paggamit ng beast control function ay nakakatulong upang makapagtipid ng maraming oras sa daan. Tumalon ang lalaki mula sa agila patungo sa lupa. Sa kasamaang palad, ang antas ng lahat ng mabagsik na hayop na nakasalubong niya sa kanyang daraanan ay masyadong mababa. Wala ni isa sa kanila ang angkop bilang espiritual na alaga. Inisip ng bayani na magiging maganda kung makakakita siya ng espiritual na hayop sa susunod na treasure chest. Totoo, pinaganya niya ang ravine na puno ng mga bulaklak. Ito ay isang demonyong halaman, ang maniting raffia, na may level 14, lakas na 24 stars, at mga katangian, bloodthirsty, immortal, nagdudulot ng mga halusinasyon, at explosiveness 15%. Kinuha ng lalaki ang kanyang espada at ipinakita ang kanyang mga ngipin, na nagsasabing matatapos na ang mga bulaklak. Tumalon siya at nagsimulang magputol ng mga halaman. Malalakas na sigaw at tawag ng tulong ang narinig. Pinagmumumog ng brunette ang kanyang mga labi at ipinagngalit ang kanyang mga ngipin dahil sa lakas ng tunog. Nagulat ang bayani at umatras habang ang mga bulaklak ay naglabas ng mga vines at ngayon ay malalaking halamang may matutulis na ngipin ang nakaharap sa kanya, tinatawag ang isa't isa upang patayin ang mananalakay. Tumalon pabalik ang binata ngunit ang mga halaman ay naglabas ng kanilang lason. Tinakpan ng lalaki ang kanyang mukha ng kamay ng madempian ng pink na mist at dali-daling lumabas mula sa ulap habang napagtanto ang toxicity nito. Kinuha ng mandirigma ang espada at ngumiti, napansin na ang kanyang biktima ay nagbabalik. Ngayon ay malinaw kung bakit may katangian ng immortalidad ang mga bulaklak. Gayunpaman, ito ay isang demonyong halaman lamang na may level 15. Ang mga bulaklak ay dumura mula sa kanilang mga bibig at bulong na sila ay nasasaktan, humarap at nagsimulang gumapang palayo sa bayani, na nagsasabing masyado itong malakas at hindi epektibo ang lason sa kanya. Tumigil ang binata at tiningnan silang nagsisilakad na parang nagtatanong. Matagumpay mong napatay ang ilang rank 15 raffia. Nakuha ang 820 unit ng enerhiya at isang pangalawang rank na yaman, ang Oki Corner, na kinakailangan para sa pagpapataas ng HOTS sa ikatlong antas. Pinutol ng brunette ang isa pang bulaklak at bulong na matalino ang mga ito, ngunit masyadong mabagal. Ang isang normal na espada ay kayang putulin ang bulaklak na kayang mag-regenerate, ngunit kung gagamitin niya ang Hellfire, hindi magsisimula ang proseso ng regeneration. Tumalon ang bayani sa susunod na biktima at inihayag na sa pagpatay sa lahat ng ito, makakakuha siya ng humigit kumulang 100,000 unit ng enerhiya at mahigit 20 puntos. Ipinagkibit ng ating bida ang talam ng espada na may ngiti at sumigaw na ang kanyang lakas sa laban ay umabot na sa 87 stars. Ang ganitong mabilis na pag-unlad ay nagbigay sa kanya ng mas marami pang lakas. Tiningnan ng lalaki ang harap at sa likod niya ay humahabang bakas ng mga patay na halaman. Totoo, pinaganya niya ang ravine, at sa harap ng mandirigma ay lumitaw ang isang puno na may mga pugad ng pukyutan na nakasabit dito. Ito ay isang demonyong hayop, bloodthirsty, may lason, B-level 15, lakas na 26 stars, at mga katangian, bloodthirsty, highly toxic, incredibly fast, at danger 15%. Lumabas ang mga pukyutan mula sa pugad at nagpunta patungo sa bayani. Ang lalaki ay ngumisi at napansin na masyado silang marami. Kung lahat sila ay umatake, magkakaroon ng problema. Mahirap ipagtanggol. Mukhang oras na upang subukan ang bagong kasanayan. Itinaas ng bayani ang kanyang kamay at isang asul na whirlwind ang lumitaw sa paligid niya. Ang langit ay napuno ng mga ulap kung saan tumusok ang mga ice spikes. Ngumiti ang brunette at ginamit ang kasanayan sa ika-4 na antas, ang ice storm.
Ang mga palaso ay bumagsak sa mga pukyutan at tinusok sila. Matagumpay mong napatay ang ilang poisonous bees ng rank 15. Nakakuha ka ng 850 unit ng enerhiya. Ang isa pang insekto ay tinusok ng mga palaso. Ang karanasan ng bayani ay mabilis na tumaas at ngayon ay umabot na siya sa level 13. Ang mga pukyutan ay nahulog mula sa puno at ang buong lugar ay natakpan ng nyebe. Bumulusok ang ating bida at ngumiti, na nagsasabing agad na bumagsak ang 3,000 pukyutan. Hindi na ito nakakagulat mula sa isang ika-4 na antas na kasanayan. Itinutok ng binata ang kanyang daliri at sinabi na ngayon ay ang kanyang turno. Demonyong halaman mula sa tuyong puno, level 16, power rating 53 stars. Mga katangian, control aging, immortality, danger 100%. Lumitaw ang mukha ng isang babae mula sa barko, pagkatapos ay ang puno ay naging isang nymph na may mga tinak sa ulo. Ngumiti siya at sinabi na isang sorpresa. Ipinag-spread ng babae ang kanyang mga braso at sinabi na pagkatapos ng maraming taon, may isa nang nagpasya na pumasok sa pinagbabawal na lugar. Hiniling niyang mabilis siyang mabigyan ng lasa ng dugo ng tao. Ang mga carnivorous flowers ay gumapang mula sa lupa at nakatagpo ng isa pang demonyong hayop na sumabog mula sa pugad. Ang Golden Queen Bee, level 15, lakas. Rating 47 stars. Mga katangian, poisonous, aggressive, guardian, danger 100%, status, under control. Ang mga pukyutan na pinangunahan ng kanilang reyna ay lumapit sa bayani. Ang lalaki ay ngumisi at bamulong na dumating sila sa tamang oras. Nagsimulang maglabas ng liwanag ang katawan ng binata at iniutos na sundin siya ng mga pukyutan. Ang mga pukyutan na kanyang napatumba kanina ay bumangon mula sa nyebe, ang kanilang mga mata ay kumikislap na pula. Marami ng puntos ang naipon ng bayani sa kanyang paglalakbay patungong level 14. Hinawakan ng guardian ang isang pukyutan gamit ang kanyang antena at pinaghati ito sa dalawa. Ang Queen Bee ay nagmadaling umatake, sumisigaw na papatayin niya ang lalaki. Ang maliliit na pukyutan ay dumapo sa paligid ng reyna mula sa lahat ng direksyon, pinipigilan siyang gumalaw. Tiningnan ng bayani ang pagsabog sa itaas ng kanyang ulo. Matagumpay mong napatay ang rank 15 demonic beast, ang Golden Queen Bee. Nakuha ang Golden Royal Jelly. Ang mga piraso ng katawan ng halimaw ay nahulog sa lupa. Ngumiti ang brunette at sinabi na ang grupo ng mga bloodthirsty poisonous bees na pinatay niya ay hindi kailanman makakalaban sa reyna, kaya nagdaya siya ng kaunti. Marami pang mga insekto ang sumabog. Ginamit ng ating bida ang beast control skill upang paganahin ang hellfire na nakapaloob sa kanilang mga katawan at pinilit silang lumaban sa kanyang panig. Ang nymph ay kumunat ang noo at muling nagtanong ng may pagtataka, hindi makapaniwala na kaya niyang pag-isahin ang dalawang magkasalungat na kasanayan, fire at ice. Ang binata ay nag-armed na ng espada at sinabi na sa sandaling matamaan ng mga poisonous bee ang target, ipapa-activate niya ang hellfire at ito ay sasabog. Ang mandirigma ay naglakad pasulong na may apoy sa kanyang espada at sinabi na bagamat ang pamamaraang ito ay medyo kontrobersyal dahil ang elder ay may panganib na masaktan pa kaysa sa kalaban, ang epekto nito ay kapansin-pansin. Biglang nawala ang bayani at lumitaw direkta sa itaas ng witch. Tumama siya at pinutol ang mga tinak. Sumigaw ang babae at lumingon, tinitigan ang lalaki ng may puot. Nagpatuloy ang brunette sa pag-atake, pinutol ang mga vine na nakapalibot sa halimaw. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng mga kakayahan ang pumipigil sa kanyang mga kasanayan sa regeneration. Hinawakan ng babae ang kanyang ulo at naisip na kung magpapatuloy ito, tapos na siya. Nagdesisyon ang nymph na gumamit ng isang teknik para makaligtas. Ipinag-spread niya ang kanyang mga braso at mula sa lupa ay tumubo ang mga purple vine sa paligid niya.
Nang lumapit at umikot ang mga ito sa paligid ng binata, napatalon siya sa takot. Hinawakan ng ating bida ang kanyang espada at biglang nagbago ang kulay ng paligid niya. Ang kanyang mga paa ay lumubog sa purple na likido at hindi maintindihan ng batang lalaki kung ano ang nangyayari. Ang mga kamay ng bayani ay tumuyo at nagkaroon ng mga kulubat sa paligid ng kanyang mga mata. Kumunot ang noo ng elder nang mapagtanto niyang tumatanda siya ng napakabilis. Hinawakan niya ang kanyang mukha at pinigilan ang pagdaloy ng life energy na hinihigop ng babae mula sa kanya. Kumunot ang noo ng mandirigma at ginamit ang kasanayan sa regeneration. Ang mga vapors na natira pa sa kanyang katawan ay hindi pinayagan siyang magpagaling ng buo, kaya't kalahati ng kanyang katawan ay nanatiling matanda. Iniunat ng bayani ang kanyang kamay at nagpasya na subukang sunugin ito lahat gamit ang hellfire dahil ang mga halimaw na may elementong kahoy ay madaling maapektuhan ng apoy. Biglang sumabog ang asul na liwanag mula sa kanyang mga tainga, ang mga poisonous vapors at asul na apoy ay nagsama sa kanyang dugo. Hinawakan ng brunette ang kanyang ulo at tumamba sa kanyang mga tuhod. Dahan-dahan, ang purple na lason ay natunaw. Bumahing ang ating bida ng dugo at ang mga asul na sinag ay sumabog sa purple dome ng villainous. Tumayo ang binata habang ang babae ay tinitigan siya ng may takot. Hindi niya matanggap na nakaligtas siya at naalis ang kanyang teknik ng ganoon kadali. Samuka ang bayani ng natirang apoy at iniswing ang kanyang kamao, na nagsasabing muntik na siyang mahuli. Ang nymph ay lumuhod. Tiningnan siya ng ating bida nang may tanong, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Itinupi ng witch ang kanyang mga braso at sumigaw na siya ay naging ignorante at naglakas loob na insultuhan siya. Humingi siya ng tawad at ipinaliwanag na siya ay isang malas na puno na nagdaan ng 180 taon ng mag-isa at hindi nakakasakit ng sinuman. Nagtinginan sila. Sinabi ng nymph na ang lahat ng mga dumating sa kanya noon ay nais ang royal core. Handang iharap niya ito sa bayani.